Hello po mga ka-pamilya, ka-tropa. Bali ang topic po natin today, paano po natin gamutin yung mga skin diseases ng ating mga alagang pusa. So mamaya po ituturo ko po sa inyo kung ano po yung mga pamamaraan na ginagawa ko para po mapagaling po yung mga skin problem ng aking mga alagang pusa. So dito po sa channel na to, dito po ako nag-upload ng informative at inspirational stories patungkol po sa aking mga alagang pusa. Paalala lang po mga ka-pamilya, hindi po ako veterinarian at hindi rin po ako ganun ka-eksperto. Bali, ang isinishare ko po sa channel na ito ay ang sariling experiences ko po sa aking mga alaga na nagkaroon po ng magandang resulta sa kanila. O tara na po mga ka-pamilya, talakayin na po natin ito. Tayo mag-start sa gamutan mga ka-pamilya, alamin po muna natin kung ano po yung mangilan-ngilan na skin problem na pwede pong kaharapin ng ating mga alagang pusa. So meron po tayo feline acne, bacterial infection, ear yeast infection, sporotrichosis, allergic dermatitis, flea and lice, stud tail, dry and flaky skin, ringworm, and ear mites. Sa ringworm po mga ka-pamilya, meron na po akong ginawang video dyan, yung how to treat ringworm po. Pakicheck na lang po sa channel ko, ayan po yung kanyang title. Ang last mga ka-pamilya, ear mites. Meron na rin po akong ginawang video about how to treat ear mites po. Pakicheck na lang po sa channel ko. Doon po naka-explain po ng maayos kung ano po yung pwedeng gamitin yung gamot at panglinis sa kanilang tenga. So, pakicheck na lang po. Ito po yung kanyang title. Ayan po. How to treat ear mites. Ngayon po na alam na po natin yung mga skin diseases na pwede pong kaharapin ng ating mga alagang pusa. Ngayon naman po, alamin naman po natin yung common sign para po masabi natin na ang ating alagang pusa nga po ay may skin allergy or may skin problem. So, isa po dito yung hair loss. Kung makikita nyo po yung inyong alaga, nagkakaroon po siya ng patsi-patsi. So, nawawalan po siya ng buhok. Meron pong part ng kanyang katawan na nawawalan ng buhok. Yan po yung isang sign para po masabi natin na ang ating alagang pusa ay may skin problem nga po. Kasi po, hindi po normal na ang ating alagang pusa ay mawalan po ng buhok sa katawan. So, pangalawa po, palagi po silang nagkakamot. Nagiging makati po yung kanilang katawan. Kaya minsan po, dahil sa sobrang kamot po nila, so nagiging sanhi po yun para magkasugat-sugat po yung kanilang katawan or lalong lumala po kung ano man po yung allergy or skin problem na meron po sila. Ano nga po ba mga ka-pamilya, yung kadalasang dahilan bakit po ang ating mga alagang pusa ay nagkakaroon po ng allergy or ng skin problem? So number one, dahil po yan sa ating environment. So napakahalaga na maglinis or i-check kung ano po yung pwedeng maging cause ng allergy nila or pwedeng maging reason bakit po sila nagkaka-skin problem. Number 2 po sa food. So kailangan po nating bantayan yung mga pagkain na ibinibigay po natin sa kanila. At pangatlo po, kung sila po ay puno ng flea. So yun po yung tinatawag nila na flea allergy. Syempre po, dahil po sa sobrang kagat ng dami ng kuto nila, so nangangati sila, magkakasugat-sugat sila, so magiging cause din po yun para magkaroon po sila ng skin problem. So kailangan po, alamin po natin kung ano po yung nagiging sanhi, bakit po sila nagkakaroon ng skin problem para po ma-eliminate po natin yon at ang hindi po magpaulit-ulit yung pagkakaroon po nilang ng skin diseases or ng allergies. Tulad po nung ako noon, nung nagka-ringworm po yung alagang pusa ko, dahil yung newly adopted cat ko po is meron pong ringworm, ang nangyari po, so nagpalipat-lipat po ang ringworm sa kanila. Kaya nag-consult na po ako sa vet, kasi nga po, yung iba po nasa cage na, so nagtatanong po ako bakit nasa cage na yung iba, kung baga malayo na sa iba, pero nagkaroon pa rin po. Ngayon po pala, simpleng lipad lang po pala ng balahibo nila, tapos mapunta po kung saan po yung nandoon yung naka-cage na ayaw ko nang malipatan pa ng ringworm. So, pwede din po palang maging caution. Kaya sabi nga ng vet, kailangan lagi ako mag-sanitize. So, ang ginawa ko noon,
Yung nausa po na nung nagkakaubusan po ng alcohol, yung gumawa po tayo ng pang-sanitize natin, yung 1 part of chlorine, 10 part of water. So yun po ang ginagamit ko pang disinfect dito sa buong bahay. Tapos po ang ginawa ko rin po, doon naka-cage na sila, nilagay ko pa rin po sila sa separate room para kung sakaling meron pong lumipad na balahibo mula po doon sa mga pusa ko na meron pong ringworm, so hindi na po yon aabot sa kanila. Ngayon naman po kung mahirap po para sa atin na alamin kung ano po yung nagiging cause ng allergy nila, mas maganda po na i-consult na po natin sila sa ating trusted vet para nang sa ganon, si vet na po ang mag-explain sa inyo kung ano nga po ba yung nagiging cause ng allergy ng ating mga alagang pusa. Ito na po mga ka-pamilya ang effective remedies na maaari po natin gamitin na pampahid sa ating mga alagang pusa sa kanilang mga skin allergies at sa kanilang mga skin diseases. So bago po yun, gusto ko po munang i-share sa inyo yung masasabi ko pong technique ko or pamamaraan ko bago ko po sila pahiran ng ointment or ng cream or ng oil sa kanilang balat. Ang ginagawa ko po muna yung affected area po nila kung saan meron po silang allergies or skin problem. Ang ginagawa ko po, nililinisan ko po muna ng betadine. So, ang paglilinis ko po ng betadine, kung halimbawa po ang tubo po ng buhok is downward, so ang pagpapahid ko po ng betadine is upward. So, against po sa tubo ng buhok, para na sa ganun po ma-absorb ng kanilang skin. After ko pong linisan ng betadine, yun na po yung time para po ipahid ko po kung ano po yung cream meron ako na i-share ko po mamaya sa inyo. So, isa po sa nagamit ko na yung neem oil. So, yung neem oil po, pwede nyo po yung ipahid directly sa affected area ng kanilang skin, sa kanilang mga katikati. Minsan di po ba makakakita tayo ng redness sa skin nila. So, pwede po natin yung gamitin pangpahid sa kanilang skin. So, paalala lang po, pagka po tayo po ay magpapahid ng anumang gamot sa kanilang balat, so, kailangan po against po sa tubo ng kanilang buhok para po ma-absorb ng skin yung ipapahid po natin na cream sa kanila. Pangalawa po, yung coconut oil. So, yung coconut oil po, ang ginawa ko po ay ganito. So, tingnan nyo po yung picture na to. Meron na po akong nakagawa dito na coconut oil with amoxicillin capsule. Yan po yung ginamit ko sa mga alaga ko nung sila po ay nagkasugat. Bali ngayon po tuturuan ko po kayo kung paano po gawin yon. Bali sa 30 ml po na coconut oil, maglalagay po tayo ng amoxicillin powder, yung isang capsule po. Ayan po. Bali tatabi na po natin yon dahil meron naman po tayong bukas. Yung pong powder po niyan, yung isang amoxicillin capsule, ihahalo lang po natin lahat po yan. Bali sa 30 ml ng coconut oil, isang capsule po ang ilalagay po natin. Yan po. Pagka po nabuhos na po natin lahat ng powder, ang gagawin lang po natin, haluin po natin yon hanggang mag-mix po yung amoxicillin powder at saka po yung coconut oil. Yan po. Pakahalo nyo na lang po para, ayan po. Pagka po nahalo nyo na po ng maayos, ready na po yan para gamitin sa kanilang katikati at sa kanilang mga sugat. Ayun po yung mixing mga ka-pamilya ng coconut oil with amoxicillin capsule. Mabisa po ito para magpatuyo po ng kanilang mga sugat. So, ganito ko po siya gamitin. Yan po ang aming si Cassandra nung nagkasugat po siya sa may bandang batok. So, ang ginagawa ko lang po, tulad po ng sinasabi ko, una, lilinisan po muna natin ito ng betadine. So, ayan po kung nakikita nyo po, ang paglalagay ko po ng betadine or ang paglilinis ko po, ayan po, against po sa tubo ng buhok niya. Ayan. Para po ma-absorb ng kanyang skin yung mga ilalagay natin. Ayan po. Pagkatapos po natin siyang linisan ng betadine, ayan po, ilalagay ko na po yung coconut oil with amoxicillin capsule. So, ipapahid din po natin siya against din po sa tubo ng kanyang buhok. Yan po. Pagkatapos po ng ilang linggo na pagpapahid po natin ng coconut oil with amoxicillin powder, ayan na po, malago na po yung tubo ng buhok niya. Nung matuyo po yung sugat niya, bali nakatulong din po ang Coco Bella Madre de Cacao Ointment. Yan na po yung pinahid ko nung tuyo na yung sugat niya. Pero nililinisan ko pa rin po ng betadine bago ko po siya pahiran ng ointment.
Tapos po ngayon po kung papansinin nyo, ayan po, malago na po talaga. Wala na po kayo makikitang skin. This time naman po, ang ginagamit ko, yung Coco Bella Madre de Cacao Extract. So, hindi ko na po ginamit yung ointment. Kasi po, malago na po yung kanyang buhok. Bali, ginagamit ko po to. Hindi na po ako gumagamit ng betadine this time. Yan po. Bali, nilalagay ko lang po siya sa bulak. Tapos, yan na po yung pinapahid ko directly sa affected area niya. Yan. So, ipapahid lang po natin siya hanggang ma-absorb po ng skin niya. Yan po. Mabango po yung amoy niyan, tsaka hindi po siya malagkit sa balahibo nila. Yan. Nakita nyo po mga cat pamilya, yung before and after po ng pagpapahid po natin ng coconut oil with amoxicillin capsule. So, ilang linggo lang po, malago na po ang tubo ng kanyang buhok. Mabisa din po ang neem oil mga cat pamilya at ang coconut oil, pantanggal ng kuto at ng lisa ng ating mga alagang pusa. So once a week po, bago po sila maligo, papahiran nyo po yung buong katawan nila ng coconut oil or ng neem oil. Bali 1 hour po bago sila maligo. Or kaya naman po, kung halimbawa po, pwede nyo rin po yung ihalo doon sa shampoo na gagamitin nila pagka po sila ay maliligo. Tapos patatagalin nyo lang po ng 5 minutes sa katawan nila bago nyo po sila banlawan. So yun po, makakatulong din po para matanggal po ang kanilang kuto at mga lisa. Since ako po, wala pong kuto yung mga alaga ko, ang ginagawa ko na lang po, ginagamit ko po ang neem oil or ang coconut oil panglinis sa loob ng kanilang tenga. Ayan po. Next po mga cat pamilya na pwede po natin gamiting pantreat sa mga skin allergies or mga skin diseases ng ating mga alagang pusa. Ito po ang Coco Bella Madre de Cacao Ointment. So ito po yung ginamit ko noon nung tinreat ko po yung kanilang ringworm. So bago ko po sila pahiran ng ganito, tulad po ng sinasabi ko, nililinisan ko po muna ng betadine. So pinapahiran ko po sila ng ganito twice a day po. So hanggang matanggal po yung kanilang ringworm. Pero ngayon po, may nakita po akong bagong product ni Coco Bella. Ito pong Madre de Cacao Extract. So paalala lang po, hindi po ako sponsored nito. So nagandahan lang po talaga ako sa product niya. Kaya nung nakita ko po itong Madre de Cacao Extract, hindi ko po alam kung bago to or talagang hindi ko lang siya nakita noon. So nung makita ko po siya, nag-purchase po ako kasi ito po yung nilalagay ko kapag makita ko po na meron po silang insect bite sa kanilang katawan. Kasi chine-check ko po yan pagka po sinusuklayan ko sila, pagka may nakita na po akong redness, so ito na po yung pinapahid ko. Ang bango-bango po nito, amoy bubblegum po siya. So dagdag bango po sa ating mga alagang pusa. Tapos hindi po siya ganun kalagkit sa skin nila. So talagang pagpatak mo po dun sa balat nila, sa balat lang po talaga siya. So wala po siyang effect na lagkit doon sa kanilang balahibo. Yun po. So maganda po siya, tapos mabango pa siya. Try nyo po to. Pero hindi po ako sponsored nito nagandahan lang po talaga ako sa product nila. So next pa po na nagamit ko na, ito pong, ayan po, Tapiderm. Ito naman po nagamit ko po to nung yung alagang pusa ko si Cassandra, nagkasugat po siya. Tapos, kinailangan niya pong tahihin o natahi po siya. So, ito po yung nakatulong para maghilom po kaagad yung sugat niya. Ito po yung pinapahid ko noon. Ayan po. Isa po yan sa ginamit ko, ang Tapiderm. So, mabibili nyo po ito sa Shopee or sa Lazada. Pinapahid ko din po ito noon twice a day para mabilis pong matuyo yung sugat nila. Mga cat pamilya, maliban po dun sa oil, sa mga cream at ointment na ginagamit ko para sa balat nila, pinapainom ko rin po sila nito. Ayan po ang Coach Shine. Bali, binibigyan ko po sila nito 1 ml once a day. Kasi po itong Coach Shine rich in omega fatty acid. So, yun po yung kailangan ng skin nila at saka ng kanilang balahibo para po mag-improve yung kondisyon nila. Bali ito po kasi niresetahan po ako ng ganito ng vet nung dalhin ko po yung isa sa aking pusa kasi makikita mo po pula yung balat niya. Tapos after po nung redness ng skin niya, makikita mo po parang merong dandruff. So ito po yung nirecommend ni vet na ipainom na vitamin para sa kanya. So nakatulong po ito maliban po doon sa mga cream at ointment na ginamit ko. So pwede nyo rin po itong ipainom sa inyong mga alagang pusa kung halimbawa meron po siyang skin allergies
or skin problem. Ayan po ang code siya. Ito pong mabisang pangtanggal ng kuto ng ating mga alagang pusa ay ang paggamit po natin ng apple cider vinegar. So, ang gagawin lang po natin, ihahalo lang po natin ang apple cider vinegar doon po sa huling banlaw pagka po sila ay paliliguan natin. Or kaya naman po, doon po sa isang spray bottle. So, maglalagay po tayo ng 1 part of apple cider vinegar, tapos po 1 part of water. Bali, imimix lang po natin yun. Pwede po natin yun i-spray sa kanila 1 hour bago po natin sila paliguan. So, ganun po, pwede po natin gawin yon once a week hanggang matanggal po ang kanilang kuto. Sunod po mga katpamilya, para makatulong sa atin sa pag-treat sa mga skin problem ng ating mga alagang pusa, ito pong Epsom salt. So, ito po yung tinatawag po nila na salt baths para sa ating mga alagang pusa. Bali, kung titingnan nyo po, ayan po, katulad po siya ng ordinaryong asin, yung ginagamit po natin sa bahay. Pero hindi po sila, do pareho po sila ng itsura, pero hindi po sila pareho ng compound. Kasi po, ang lasa po nito, mapakla. So, mapakla po ang lasa nito. Ginagamit po ito pang-treat sa mga wound or kaya sa mga namamagang sugat ng ating mga alagang pusa. So, ganito po ang paggamit nito. Ayan po, tingnan nyo po. Meron po tayong 1 gallon of warm water at ang ating Epsom salt. Bali, ang gagawin lang po natin, maglalagay po tayo ng half cup of Epsom salt sa ating 1 gallon of warm water. Tapos po, haluin lang po natin ng maayos at ready na po para gamitin pangbanlaw or pambabad sa ating mga alagang pusa. Last na effective remedy po para sa paggaling po ng skin problem ng ating mga alagang pusa, yung pong tinatawag po nila na spot-on treatment. Yung pong pinapatak dito sa likuran ng batok nila. O yung kalimitang alam po natin na advocate. So, yun po para mabilis po ang paggaling ng skin problem po nila. Tapos po, sasabayan po natin yon sa bahay. Magpapahid din po tayo ng cream or ng ointment para mas mabilis po yung paggaling niya. Siyempre, yun lang nga po, gagastos po tayo. Pero kung halimbawa po sa palagay nyo, yung case po ng inyong alagang pusa, yung skin problem niya, ay malala na po. So, mas maganda po talaga na dalhin na po natin siya sa vet. Para nang sa ganun po, maibigay po yung dapat na gamot kung kailangan niya po mag-take ng antibiotic. So, para po mabigyan siya ni vet, para na sa ganun po, mas mabilis po yung paggaling niya. Ngayon po mga katpamilya, na alam na po natin yung mga effective na remedies pang-treat po ng mga skin problem ng ating mga alagang pusa. Ngayon naman po, aalamin naman po natin yung preventative measure po para na sa ganun po makaiwas po sila sa iba't ibang uri ng allergies. So, number 1 po, do not overbath your cat. Kasi po, yung natural oil niya po sa skin niya, pagka po nasobrahan po sila sa ligo, so nawawala po yon. Yun po kasi yung nagbibigay ng protection sa kanila para nang sa ganun po, malayo po sila sa mga skin problem or sa mga allergies. Kung halimbawa po, kitten, yan po, pwede po natin yung paliguan ng medyo madalas kasi po hindi pa po nila kayang linisan yung kanilang sarili. Pero kung halimbawa po, nasa 3 months or nasa maturity age na po sila, kahit once a month na lang po. Or kaya naman po, kung halimbawa po nadumihan po sila at kailangan po nilang paliguan, yun po, doon po natin sila papaliguan. Kasi po magiling po ang ating mga alagang pusa na maglinis ng kanilang katawan. Number 2, brush your cat hair regularly. Make it a routine to brush your cat to keep him clean, soft, and free from debris and allergen. Regular brushing exfoliate dead skin and remove shedding hair, which can lead to irritation. So, napaka-importante po talaga na ugaliin po nating suklayan ng ating alagang pusa para nang sa ganun po, makakatulong din po ito para malayo po sila sa anumang uri ng skin problem. Number 3 po, give them food and vitamins rich in omega fatty acid. Number 4 po mga cat pamilya, keep your cat protected from hot and dry environment. Makakatulong po kung mag-i-invest po tayo ng humidifier para sa ating tahanan, particularly po sa drier months kung saan po less ang moisture sa ating atmosphere. Yan po yung mga preventative measure na pwede po natin gawin mga cat pamilya para nang sa ganun po yung ating mga alagang pusa
ay makaiwas po sa pagkakaroon ng mga skin diseases. So kung halimbawa po mga katpamilya, meron pa po kayong maisasuggest na pwede nating gawin para makatulong na malayo sila sa anumang uri ng skin problem, mapa-vitamins po yan, mapapagkain po yan, or kung ano man po yung mga bagay na yan na pwedeng makatulong sa ating mga alagang pusa. So paki-comment na lang po sa baba para nang sa ganun po makatulong po sa ating mga kapwa nag-aalaga ng pusa, para nang sa ganun yung ating mga alagang pusa po maiiwas po natin sa anumang uri ng karamdaman. Kasi po napakahirap po pagka po ang ating mga alagang pusa ay may sakit. Syempre po kailangan po nating gumastos. Tapos po isa pa po, makikita natin na yung ating alagang pusa nahihirapan. Syempre pati po yung kalooban natin, ganun din po, mahihirapan din po. So sana po mga kat pamilya, nakatulong po sa inyo ang video na to. So hanggang sa muli po mga kat pamilya, God bless po sa ating mga pet lovers.